Pero ito naman, mga iba naman ang ating usapan. Ngayong paparating na October 28 ay gaganapin ng 2013 barangay elections sa bansa. Kaugnay niyan, kamustahin natin ang paghahanda ng Commission on Elections kasama si Director Rosalinda Radin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Good morning, Election officer po ako. Election officer. Rose Radin. Ma'am, siguro umpisahan natin. October 28 na po ang ating barangay elections. How are the preparations for your district? Right now, we are already yung mga PCBL, precinct computerized voters list, ay na-distribute na namin sa polling centers, sa mga principals, and it is now posted in the polling centers. Yes. Ma'am, siguro matanong ko po, paano po yung kaibahan ng paghahanda pagdating po sa barangay elections as compared to national elections? Alam natin na mas malaki ang national elections, pero sa inyong side po, paano po kayo naghahanda para dito? Sa barangay elections, kaming mga election officer, usually kami ang nagpiprint ng EDCBL. Kasi yung election day computerized voters list. Pero usually kasi, generally, ang nagpiprepare niyan ay ang main office. Pero ngayon, pag barangay elections, kami ang nagpiprepare. Tapos, siyempre, yung lahat ng materials, mga supplies, ipinapadala sa amin. I see. Ilan po ba, ma'am, yung barangay? Kasi si Ma'am Radin ay nasa District 4 ng Quezon City as election officer. Ilan po ba, ma'am, yung barangay ninyo sa inyong distrito? I have 38 barangays. Yun ang pinakamarami sa Quezon City. 38, ma'am? Yes. Okay. At mga ilan pong voting population ito? Ang voting population ko ay 186,252. Okay, so napakarami, no? in just one district. Yes. Actually, ma'am, iniisip ko rin, ngayon po kasi ay wala tayong PCOS machine. Yes. Bakit nga po ba wala tayong PCOS? First of all, ang preparation kasi ng COMELEC ay mahaba-haba paggagamit ng mayroon pa dyan ng mga biddings, yung mga kailangan, tapos yung budget. Because of the proximity ng national elections at saka yung barangay elections, masyadong malapit. Talagang kukulangin kami ng preparation. And in fact, yung mga voters nga na mga dapat deactivated, hindi namin i-deactivate for the reason na dahilan na mayroon talagang yung time namin ay kulang. Pero ito po, ma'am, with regards to like yung mga ginagamit pang voting, ano po yung mga gagamitin ngayong manual tally na lang, kumbaga, at hindi na nga po gagamitin yung mga PCOS machines? Doon sa may gamit na PCOS, automated elections, mayroon tayong PCOS na siyang nagbibilang. So, hindi na kailangan ng tally sheet. In these elections, mayroon talaga tayong tallying, and it will be done manually ng Board of Election Tellers. Pero yun kasing barangay elections, ang nagbilang talaga ay ang machine. I-fed lang natin sa PCOS, paglabas, doon na makukuha na natin yung kung ano-ano ang boto. Pero dito sa natin, elections na manual, talagang magtatara-tara ang mga teachers. And that's why yung period at yung time voting starts from 7 o'clock noong May elections. It was 7 to 7. Pero ito from 7 to 3 in order to give time to the teachers for the canvassing. Right. At hindi naman kaya maging matagal yung bilangan nito, Ma'am Rose, kung manual tallying? Kung marami ang mga protest, yung mga reklamo ng mga supporters, yung mga watchers, talaga magkakaroon talaga ng mga interruptions usually. And gaano katagal kaya yung ine-expect natin na siguro araw bago magkaroon ng announcement? Actually, sa experience ko bilang election officer, malayo na yung umaabot ng 3 o'clock in the morning. Pero but there are cases na talagang natatagalan ang counting. Yes. Pero ito po, ma'am, matanong ko po, with regards naman po sa manual voting, kumbaga, iisa-isahin po yung mga pagtali nga po. Hindi po ba parang minsan may parang takot na parang delikado kasi pwedeng kunin yung na yun at i-alter yung mga votes and mag-iba yung outcome that's why we are conducting voter education for the teachers. In fact, we are going to start our voting
kami sa District 4 will be in Camelot Hotel, which will take it for 10 days, for 30 sessions yun, na 8 hours. So matagal-tagal para alam nila ang kanilang mga gagawin, para hindi sila pinupunaan ng mga watchers. At saka yung isa pang preparation namin ay yung mga PNP. PNP mismo, mayroon silang tinatawag na command conference. Alright. Na dapat alam nila yung hotspot, yung areas na probably magulo. And doon naman sa general instructions, nandoon yung kailangan 50 meters ang distance nila sa polling center. Kaya lang pag mayroong there are problems on peace and order, the chairman of the Board of Election Tellers will write a letter or call the police to come, and they can stay mga 30 meters radius sa distance. Enough, near enough to be called anytime. Jace, ito matanong ko po ma'am, kasi di ba nung dati po nung automated elections, may special training po na pinagdadaanan yung mga teachers sa paggamit po ng PCOS machines. Yes. At syempre meron din yung mga technician kumbaga na magre-respond kung nagkaroon nga ng problema itong mga PCOS. Ngayon pong manual tally, paano naman po yung mga training na pinagdadaanan ng mga teachers handa po para Yun sa nga, election? mayroon kaming yung tinatawag na appreciation of ballots. Okay. So, ano namin sa kanila, isa yun sa sections ng trainings na ibibigay namin sa kanila. Okay. And talking about peace and order din kanina, Ma'am Rose, comparatively, of course, no, bumababa supposedly no, yung election violation cases ng peace and order through the years. Pero comparatively, ma'am, sa barangay elections, sa national elections, barangay elections, alin po ba yung mas may problema no, sa peace and order? Peace and order, usually, ma-problema talaga ang barangay. Because in barangay elections, everybody knows everybody. Diyan sa barangay. Pag may nakita silang mali ng isang tao, madali nilang ma-access yun at makagawa ng gulo. But sa national, yung proximity kasi. So actually, interestingly, no, mas nag-aaway no, yung mga tao no kapag nasa Mas barangay close elections. talaga kumbaga yung level na yun, parang kayo nga lang magkakilala. Right. Alam mo, kunwari, kumbaga kapitbahay mo or taga-kabilang kalye, yung mga ganong bagay lang. So, Para silang condominiums. Condominium state. Okay, ma'am, siguro punta naman tayo doon sa isang mainit din na issue ngayon. Wala ho ngayong sangguniang kabataan elections. Yes. How has this affected your preparations? It lessened the burden of COMELEC. Kasi in fact, during the registration, maraming problems sa SK because walang biometrics ang SK. Nagbibigay lang sila ng date, yung natin, yung pinifill upan lang nila na forms ng VRR. Pero dito, magandang wala dahilan hindi kami mahihirapan at yung pakikialam ng mga mga magulang, yung mga matatanda ay nalilesen. At saka sa budget din ng COMELEC. yes. Ma'am, pero paglilinaw po, ano na po ba talaga ang mangyayari ngayon, SK, na wala nga pong election? So, mariretain po ba yung mga current na voted na mga SK or mawawala po talagang SK? Ano pong mangyayari dito? Sabi ng COMELEC, wala daw na holdover na. Na talagang for the meantime walang SK. But then, ang nalaman ko is yun daw na pwede yung youngest na kagawad na mai-elect, yun na ang pwedeng SK representative to represent the youth. Okay, so para lang meron ding youth representative. No, pero siguro matanong ko na rin kayo, ma'am, personally, ano bang tingin ninyo dito sa SK abolition or SK reform, or do we retain itong sangguniang kabataan? Actually, yun nga yung sabi sa pag-aaral ko sa UP, sa doctoral namin, okay sana ang mayroon talagang SK because it is in preparation of the youth. Yung tinatawag na yung sinasabi ng ating mga writers na yun, ang youth talaga dapat natin na i-train. Oo. Kaya lang, ang problema kasi sa Pilipinas, grabe ang pakikialam ng matatanda. Especially yung mga parents. Na in my case, siguro pwede kong isabi ang experience ko. Of course, as election officer. Sinabi ko lang doon sa isang barangay na yung votes kasi noong SK ay tie. According to the resolution of the COMELEC, in case there is a tie,
ano tayo, TUSCOIN. So I have to implement talaga yung anong yun ng sinasabi ng COMELEC Itong doon rule, sa no? resolution. Galit yung parent. Tinanong pa ako kung saan daw pwedeng mag-file ng case. Ako pala ang ipa-filean ng case nila. Na ano yan, na kasi sinabihan ko lang na wag pong makikialam na ang magulang sa mga decisions ng mga bata. Mabuti naman dinismiss yun ng COMELEC. Yes. Oo, so may experience pala si ma'am. First-hand experience pala about this issue. Pero ma'am, siguro po, baka meron po kayong mensahe na naisip abot ang mga reminders po para sa ating mga mamamayang botante na boboto nga ngayon Yeah. elections. Right now, we are requesting our constituents to go to the polling places na alam nila and magtingnan nila yung mga pangalan nila. Kung nandoon na, kung wala, i-check sa COMELEC kung bakit nagkakaganoon. Dahilan last September 30, we are supposed to have posted the computerized, precinct computerized voters list. And then, sa pag-file ng mga certificate of candidacy which will start on October 11 to 17, dapat legible po ang entries sa certificate of candidacy. Pakiusap po namin sa mga kakao. And then, pagkampanya na po, yung poster areas, sundin po natin, yun po ang lagyan natin ng posters. Hindi kung saan-saan lang. Dahilan hirap na hirap po kami na magtanggal ng kung saan. Kasi ang COMELEC very, strict about this during the May election, sila Chairman Brillantes. Yes. And then, yung iba naman nagre-reklamo, nakakarating sa office ni Chairman. So we have to implement talaga yon. And then, Meron na rin pong warning si Chairman Brillantes tungkol sa overspending. yes, Ma'am. overspending. Marami kasi silang binabiolate And then, yung pagkampanya, ang kailangan cool. Okay, so cool lang po tayo so, sa kampanya. Yan po si Miss Rosalinda Radin, Election Officer para sa District 4 ng Quezon City. Maraming salamat, ma'am.